Isa pong napakagandang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid. Meron pong request sa ating bidyong ito. Pakipaliwanag po nitong Kawikaan 34. So kailangan nating maunawaan mga kapatid ang konteksto nitong 30 ng Kawikaan. So nais ko pong basahin mga kapatid dito una sa King James Version. Ito po ay kwento ng magkakaibigan, nag-uusap-usap. Ang sabi dito sa 30:1 hanggang 3, ang mga salita ni Agor na anak ni Jake, ang sanggunian, sinabi ng lalaki kay Itiel at kay Ukal, tunay na ako'y hangal kaysa kanino man at walang kaunawaan ng isang tao. So nag-uusap-usap sila. Nag-uusap-usap po sila ilan sila dito si Agor at si Itiel at si Ukal. Okay, so sila tatlo, ano? Ang sabi dito, tunay na ako'y hangal kaysa kanino man at walang kaunawaan ng isang tao. At hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Kaya nagtanong, ang sabi sa tanong, talatang 4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ayan. So ito po isang katanungan. Kasi nga sabi nga dito, wala nga daw siyang kaunawaan eh. So hindi niya alam ang mga bagay na ito. Hindi niya alam ang nangyari sa creation. Yung creation, hindi niya kilala o hindi niya kilala kung sino yung gumawa nito. Kaya siya nagtatanong. At ang kanyang katanungan ay ang sabi niya dito, sino daw po yung sumampa sa langit at bumaba? Alam niyo mga kapatid, bago natin ipagpatuloy, gusto ko muna ipaalaala sa mga nagtuturo po kasi ng pre-existence of Christ. Ipinaliwanag nila ang salitang ito na ikinapit na nila doon sa kapanganakan ni Kristo kasi ang kanila agad ditong conclusion ay sino ba yung sumampa sa langit? Sino ba yung bumaba? Ay di ba si Kristo? So mga minamahal na mga kapatid, kita natin, yan po isang malaking maling kaparaanan. Hindi po si Kristo ang tinutukoy dito. Kaya nga po ang sabi dito, siya nagtatanong sino ang nakagawa ng mga bagay na ito. So siya nagtatanong sa creation. Sa creation, tinatanong niya kung sinong gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ano ang pangalan ng Diyos na gumawa nito at ang kanyang anak. So hindi po natin tinatagihan na ang Diyos nga ay mayroong anak. Hindi po ang Panginoong Jesucristo yung anak dito kasi ito po yung Old Testament. Samantalang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay naging anak ay sa Bagong Tipan pa lamang. Sa Bagong Tipan na lamang. Wala pa po sa Old Testament. So, atin pong sasagutin, ano po ang katanungan ito, kung ano ang pangalan ng Diyos na sinasabi rito. Okay. Ang sabi po dito sa Awit 68 verse 18. Ito po ang sabi rito ng banal na kasulatan. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon na nagpapasan. Araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan at kay Jehovah na Panginoon ukol ang pagpapalaya sa kamatayan. Napakaliwanag mga kapatid ng sinabi dito na ito palang Diyos na ito na sinabi dito na tinutukoy din doon sa katanungan doon kay Itiel at kay Ukal at saka doon sa tatlong magkakaibigan na nag-uusap-usapan. Ang Diyos pala dito na tinutukoy ay walang iba kung hindi si Jehovah. Ito po yung Diyos na tinatawag na Ama. At yan po ay maraming katunayan sa banal na kasulatan hanggang doon po sa
Exodus, ito po yung Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Walang iba, ito po ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pansinin po natin, basahin po natin ng Exodus 6 verse 3. At ito po ang pagkakasabi dito. Ako ay napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi doon sa Psalms, na yun palang Diyos na tinatanong doon sa Proverbs 30 verse 4, sino daw ba yung umakyat, sino yung bumaba, sino yung gumawa ng lahat ng mga bagay, yung yung hangin ay inano sa kanyang dakot, ay sino daw ba yun? Ang sabi dito, ito po pala ay si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ay ang tanong naman ay sino yung kanyang anak? Ayan po ang tanong. So ang sagot po mga kapatid ay, meron akong ibibigay na dalawang kasagutan pagdating po sa anak ng Diyos na tinutukoy sa Biblia. Lalo na, ang unang concern po natin, ito po'y Proverbs. Sa aklat po kasi ito ng Proverbio, isinulat. So, atin munang pupuntahan yung pinakamalapit na tao sa aklat ng Proverbio na siyang nagsulat nito. Walang iba po, si King Solomon. Si King Solomon, ang pangako po ng Diyos kay King David para kay King Solomon ay ganito. Sa 1 Chronicles 17 verse 13, ang sabi dito ng Diyos kay David, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak at hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kanya gaya ng aking pagkakuha roon sa nauna sa iyo. So napakaliwanag mga minamahal na mga kapatid, ang tinutukoy pala dito na anak, ay si King Solomon. Ang konteksto nito, yun pong paggagawa ng templo, ay hindi pwede na itong si King David ang gumawa ng templo kasi siya marami ng pinatay. At ang pangako naman ni King David para doon sa ang pangako naman po ng Diyos para kay King David doon sa kay Solomon na kanyang anak, ay si Solomon ay kanyang magiging anak. Sabi ng Diyos po, napakaliwanag, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan po ang sabi ng Panginoong Diyos. So ito yung first part. Mga kapatid? Na kapag ang pag-uusapan na yung pinakamalapit doon sa gumawa at nagsulat ng proverbio na walang iba si King Solomon, ay si King Solomon pala mga kapatid ay declared din bilang Son of God. At pagdating naman dito sa aklat ng Psalms, chapter 2, atin din pong makikita na si King David ay anak din po ng Diyos. Anak din po siya ng Diyos at siya ay Mesias. Ito po ang sabi dito. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsisanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis. Pagdating dito naman sa talatang 7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So dalawa na ang sagot mga kapatid. Si Solomon ay dineclare ng Diyos na siya anak niya. At si King David ay dineclare din ng Diyos na si David bilang Mesias, bilang pinahiran ay kanyang anak rin. So mga kapatid, maliwanag ang Biblia na nagpapahayag na sa lumang tipan ang Diyos ay meron ngang anak. Kaya lang hindi doon sa langit, nandito sa lupa ang anak ng Diyos. At maraming mga anak ang Diyos sa langit, ito naman yung mga anghel. Pero hindi yun yung itinuturo o tinutukoy na anak dito sa banal na kasulatan sa Proverbio 30. Talatang 4, hindi po yung mga anghel ang anak na tinatanong dito. Kung hindi, ito po yung huling sagot na gusto kong ibigay sa inyo. Ito po yung anak na naroroon sa Eden, ang unang anak ng Diyos na tao. Ito po mga minamahal na mga kapatid ay matatagpuan sa aklat po ng Lucas 3:38. Ito po ang pagkakasabi. The son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
So si Adan pala, minamahal na mga kapatid, ay anak ng Diyos. Siya pala yung anak ng Diyos. Siya yung panganay sa lahat ng mga tao. Siya yung panganay sa lahat ng mga anak ng Diyos sa lupang ito. Kaya mga minamahal, ang tanong sa Proverbio 30 talatang 4 ay kung sino yung Diyos, kung sino yung naglalang ng lahat, sino yung naglagay ng mga kapatibayan. Mga kapatid, ang sagot ay ang Diyos, Ama, ang makapangyarihan sa lahat na tinatawag pong Jehovah. Sa ibang translation ay Yahweh. Siya po yung Diyos. At ang kanyang anak ay ating binasa, meron pong talata na ito'y tumutukoy kay Solomon. Meron talata na si David ay anak ng Diyos. At ang pinakahuli ay yung si Adan ay siya po yung anak ng Diyos, pinakaunang anak sa sangkatauhan. Sa pamagitan ng declaration din po ng Diyos nung ito'y kanyang lalangin. So ang tao pala, ito po ay tinuturing talaga ng Diyos na kanyang anak. Ano po, nagkasala lang eh. Kaya nung nagkasala ang tao, ang sabi na ni Kristo, kayo sa inyong aman, Diablo. So yung mga taong makasalanan, masama ay anak ng kaaway. Sila'y anak ng Diablo. Matthew 13, pinakita doon na yung mabuting binhi ay mga anak ng kaharian at ang masamang binhi naman ay mga anak ng kapahamakan, anak ng kaaway. So yan mga minamahal na mga kapatid. Ano po, sana po ay merong kayong natutunan sa ating kasagutan sa umagang ito sa 34 po ng Proverbs. Kung may mga karagdagan pa pong follow-up ay maaari nyo pong itanong muli para atin pong mabigyan ng pagliliwanag. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw.